Nauna na pong pinaimbestigahan sa ICI. Nauna nang inimbestigahan ng Kamara yung mga maanumalyang flood control projects. Ngayon naman po, ang nais pa imbestigahan sa Kamara ay yun namang mga farm to market roads. Oo, farm to cockpit Farm road. to resort roads. Ang dami mga ganyan eh. Para po at ating pag-usapan yan, kasama natin ating Bicol Saro Party List Representative at Chairperson ng House Committee on Public Accounts at Co-Chair ng Infrastructure Committee. Tamang-tama po dahil sanay na sanay itong mag-imbestiga at makipag-interview. Kasama natin Congressman Teddy Ridon joining us on the program. Congressman, good morning. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Good to see you again, live in the studio, Representative Terry. So, ano itong bagong pagkakaabalahan in terms of investigation ng Kamara? Why are we shifting to itong tinatawag na maanumalyang farm to market, farm to cockpit, farm to mansion roads? Well, syempre, interest po ng mga kababayan natin hindi lang flood control, no? Kundi lahat ng mga tipo ng mga proyekto yung masilip. So, nakita naman na ho natin yan in the last couple of weeks, yung pong mga farm to market roads, yung mga super health centers, saka mga local government projects. Kasi nakita natin, naglalaro din po dyan eh. Yung mga notorious na mga contractors na pinangalanan po ng Pangulo ng Pilipinas. So, we would like to see the modus operandi as well dito po sa iba't ibang mga departamento pong ito. Kung katulad din ba ito nung nangyari sa flood control sa DPWH. And let's face it, let's call a spade a spade. Hindi kaya ng ICI na tutukan lahat ito. Iba pa yung flood control, sabi mo nga, iba pa rin yung farm to market roads, iba pa rin yung mga ibang infrastructure projects like hospitals and schoolhouses. So I think it's high time, whether it's Congress or Senate, na tumutok sa iba pang maaaring maging napaka-anumalyang mga projects. Yes, that's correct. Pero to be very clear, gusto rin natin talaga ma-empower yung pong ICI. No? Kaya nga merong mga legislation sa Senate and Congress na bigyan ho talaga ng totoong kapangyarihan, hindi lang ng sa pinakotli contempt, kundi mas malaking burokrasya. Ito pong ICI. Kasi hindi naman ho ata pwedeng tatlong mga commissioners lang yung po magsisiyasat sa napakaraming mga pwede yung siyasating mga proyektong pang-infrastruktura sa buong gobyerno ng Pilipinas. May mga nakahain naman na sa Senate at saka sa lower house kay Kong Laila de Lima regarding nga po dito sa sa batas ng ICI. No? Ano po yung pagtanggap ng lower house dito ngayon? But I think clear naman yung marching orders, no? Na dapat ho talaga mas maging malakas yung ICI. So yung Senate, meron na silang paunang hearing nung nakaraan. Hopefully, pagbalik po ng Kongreso by next week, meron na rin pong unang pagdinig at mabilis na pagdinig dito po sa ICI bills din na Congresswoman De Lima at mga iba pang mga kasama ho natin sa Kongreso. So you parang tag team na kayo ng ICI. Well, very important yun kasi talaga namang lahat may investigative powers naman, no? Ombudsman, Congress, Senate, pati ICI, no? So, very important yung ICI kasi sila ho talaga yung nakatutok eh. Parang yan yung special task force ng Pangulo para tignan po talaga yung mga infrastructure corruption issues po dito sa ating bansa. Marami naman tayo nakikita na projects na mukhang maanumalya din naman talaga. Involved nga itong mga kontratista dun din sa flood control. Bakit yung farm to market ang ating uunahin? Does this have a big chunk of money din na nakalaan sa mga ganitong proyekto? Well, syempre, kadalasan kailangan makita natin objective ng farm to market na talagang dapat ho doon sa paglalalatag ng bukid papuntang palengke. Ibig sabihin, tama yung mga binabanggit nyo, hindi na ho talaga pwede na bukid papuntang cockpit, no? Na sinasabi sa bungan. Yung po nga na ililika. So, ibig sabihin, kailangan ho talagang within doon sa mga vetted projects po talaga ng Department of Agriculture, yung mga naitatayo lang po mga farm to market roads. Pero meron din bang relate ito sa DPWH, yung paggawa ng farm to market? Well, previously kasi yung pong DPWH yung nag-implement, pero the list comes from the Department of Agriculture. Ang sinasabi ngayon, yung pong DA na daw po will originate the project but they will also implement it already, no? Siyempre, we have to put caution to the wind as well na kumbaga, hindi naman porke sinarili na ng mga departamento. To be clear, it's not just DA. Yung DepEd, ganyan din ho daw nila gagawin na. Yeah. Yung school buildings, hindi na daw ho sa DPWH. Ang very important doon, just because you allowed it to stay within the department, hindi rin magkakaroon ng anomalya doon. So, kailangan maging mapagbantay pa rin po tayo. Kumbaga, we might have just changed
yung pong mga personalities involved. Yeah. Pero kasi yung roster ng mga engineer, wala naman sa ahensya na hindi naman DPWH. So, hindi na ba nila kakailanganin yung tulong ng ahensya? Well, yun yung isa sa mga talagang maging technical problems, no? Pagka sinarili na po ng mga ahensya. Kasi the engineers are basically in DPWH. You don't have as much engineers doon po sa DepEd saka sa DA. So, kumbaga, ano yun, magre-recruit ba ng mga internal Yeah. engineers po yung DepEd saka DA? So, these are, I think, bureaucratic questions that need to be resolved as well. Baka yung sinasabi mo siguro parang yung kasabihan na it's the same dog, it's a different color. How do we ensure or at least minimize the possibility na nagpalit lang yung proponent pero may proponent pa rin? Ayun na nga. Ibig sabihin, syempre, one aspect of it would be basically take out yung mga problematic contractors. Pero syempre, I think yung real concern po dun sa pag-stay dun sa mga agencies ay yung pong implementation backlog naman. Ibig sabihin, kung they will just learn how to do it now, baka corruption-free, pero baka mabagal naman. So, kumbaga, we have to be able to strike a balance on how to actually do it, no? Paano ang check and balance dito? Because kung DA na ang mamamahala sa farm to market roads and DepEd yung sa mga schoolhouses naman, they will still need mga contractors. Yeah, well, definitely, talagang the contractors will have to be thoroughly vetted. So basically, yung mga tainted na because of flood control, dapat tanggalin na yun. Dapat hindi na sila makapag-compete dito sa mga bagong proyekto pong ito. Yeah, and again, I think the $64 question there is, wala na bang 20-25% dyan? Yun, hindi rin natin yun sigurado pa at this point. Ibig sabihin, kahit if the prices, the costs do not change, di baka yung mga naka-built-in na mga pang-kickback doon na 25%, 10% pag vertical, di ba? Baka it is still built-in irrespective of whether it is whichever agency it is implementing. Di ba iinit ang ulo ng DPWH dito at tingnan na pinag-iinitin nyo na naman kami? Pwede naman iba namang tignan ninyo? Hindi naman nata sila nag-object. No? So, parang, Lagi siyempre, kami. baka kabawas sa trabaho rin. So, basically, they can focus on roads and bridges and hopefully in the future, proper flood control. No? How do you feel about itong mga pagbabago sa budget at yung panukala na hindi, bawasan natin ng mga 20-25% kasi yung 20-25% ang napupunta sa proponent So tanggalin na natin yan. Does that solve the problem? Well, not exactly. No? But to be clear, the president is not just calling for a reduction in prices to 25%, but to 50% of the costs, no, of the material. Yeah. So, pero kailangan hong tingnan yan on a project to project basis, no? Kasi hindi naman nata pwedeng sweeping na 25 to 50% ho yung reduction kasi even we have seen it in the hearings, magkakaiba ho yung costs, for example, to build a flood control project and to build vertical projects or build roads or bridges. Yeah, but ultimately, kung yun ang pag-uusapan o sige, nakatipid tayo ng 50%, baka ang kaduluduluhan nito ampaw na talaga yung magiging the roads and all that, di ba? Which is why very important talaga yung private sector inspections dun sa over the course of the project implementation. Yung sinasabi ng mga engineering design firms dapat imbes na you surrender it just to the DPWH yung pong inspections, dapat may private sector, civil society inspections, technical inspections bago ho nakakabill yung mga bago sinarado yung mga laman po ng mga infrastructure projects na-check nila kung tama ba yung bakal, tama ba yung semento, tama ba yung loob ng mga proyektong Well, ito. speaking of budget, dahil pinag-uusapan pa rin naman ito at pinag-uusapan din yung pagkakaroon ng IPC na hindi magiging ICI, no? Isa sa batas na maipapasok pa ba sa budget yung pag na-approve din ang pagkakaroon ng IPC? Well, we will resolve it as soon as we get to that point. No? Pero, for example, yung ICI naman, may pinagkukuhanan naman yung pondo from the Office of the President. So, it can exist even without yung pong actual line item at this point. No? Pero, syempre, pagka nagkaroon na ng actual na batas, kailangan hanapan po siya ng pondo. No? Whether we can do it through a supplemental budget and we can probably ask the executive on where else they can get the budget from. No? So, dapat ba ma-resolve muna the usapin with the IPC before natin pag-usapan yung budget? No, we have to pass the law first Yeah. for a strengthened ICI. Okay.
here's a catch-22 situation, Rep. Terry, ano, ha? Kasi marami, hindi naman marami, may mga congressman talaga na very obvious kung tama yung mga reports na lumalabas na merong talagang hidden wealth, shall we say. Ito yung mga low-hanging fruits na pwedeng imbestigahan kung ang Kamara mismo ay magkakaroon ng self-regulation. Why couldn't you start with that? Well, to be very clear, it's not just the congressmen, it's also Yes. the senators Yes, and oo. also other high-level executive officials. No? Pero, tama, we can start with the SALN process talaga po. And which is why the speaker is opening up yung SALN Review Committee. Para talagang maunawaan natin paano ba yung actual rules of disclosure and ano ba yung dapat ma-redact at paano talaga natin i-check kung talaga nga bang may hidden wealth, no? Yeah. Yung pong mga kongresista po natin. Oh yeah, because kung SALN lang ang pag-uusapan, there are a lot of ways by which hindi mo ilalabas lahat. Di ba? Sabi nga nung iba kung ano yung dineklara nila, i-times 10 mo yan. Conservative pa rin yon. But never mind that, yung mga nakikitang may mga luxury cars, hindi lang naman sila diskaya yan, di ba? And at the same time also, may resort, may ganito, may ganyan. I think it would mean a lot, no? Kung halimbawa, kagaya mo, halimbawa, because you're a chairman, no? Why couldn't you start something para ma-unearth or ma-negate yung mga suspicions na pare itong mga congressman na to, grabe to halatang halata Can you do something like that or merong bang Usapan. hindi. Yung respect for each other baga. But I think at the level of the ethics committee, pwede ho talagang maipakita. Kasi nga, for example, kung grossly different, yung pong sinabit mo sa SALN, dun sa actual lifestyle, Yeah. wala naman hong exempt dun po sa leading modest lives na requirement. So it's implementable to executive officials, it's implementable to legislators like congressmen and senator, no? Yeah, because Senators. in the context of the Tricom, Quadcom, Rep. Terry, alam mo, ang dami talagang natuwa doon Yung mas maganda pa nga yung na kung trust rating ng Congress at versus the Senate at that time. Kaya sayang nandun yung momentum, di ba? Your last words. Well, syempre kailangan ho maging mapagbantay talaga ng mga kababayan ho natin. Kung wag natin isuko sa mga matataas na opisyal ng gobyerno to basically just on our own, we will do the right thing. Pagka ho hindi binantayan ng mga kababayan ho natin yan, talagang very important ho talaga na nandiyan kayo. Ang tanong, nagbigay ka na ba ng SALN mo? Hindi, inaantay namin yung house policy. Okay. Para mailabas. Pero willing ka naman. Walang problema yun. Pero ang problema kasi, pag naglabas ka ng SALN, di wala na ng house policy. Ang gusto natin talaga magkaroon ng overarching house policy ng disclosure. Parang nangangamoy na medyo may mga na naman yan, kondisyones bago maglabas. Kailangan dun magkakaroon ng debate. Ikaw Yan, basta doon tayo sa... Alam mo, ombudsman, ganito yan Nabi na kasi bigla nagkaroon ng mga requisitos na mga tinatawag Alas 10 na po na Okay. nagmamadaling morning. Kong Terry, maraming salamat for your Thank time and you, for Rep. visiting Terry. us. And welcome back to our studio. Maraming salamat. Magandang umaga. Ayan, ang ating Bicol Saro Party List Representative Chairperson ng House Committee on Public Accounts and House Infrastructure Committee Co-Chair, Congressman Terry Redon, kasama natin ngayon.